For today's video, mag-aral naman tayo ng basic palette painting ng flowers. Ito na ang ating magic whisk. Nilagay ko na siya sa mga piping bags pagkatapos kong kulayan. Yes, gagamit tayo ng piping bags dahil ito ang mas madaling paraan para mag-palette painting. At in fact, kahit wala kang palette knife, kaya mong gawin ang technique na ito. Gupitin lang natin ang dulo ng mga piping bags at mag-drawing tayo ng bilog sa ating cake. Pwede mo rin gamitin yung kabilang dulo ng piping tip para markahan yung cake. Step 1, mag-pipe ka lang ng blob kung saan mo gustong ilagay ang petals. Be generous kasi dapat meron kang hahagudin or isa-swipe using your palette knife. Ayan. So, bawat isang blob, i-swipe mo lang siya ng 3 times para magkaroon ng texture yung iyong petal. At kagaya rin ang itinuro ko sa inyo before, using the palette knife to make leaves, dapat dahan-dahan, dapat hindi galit, at dapat very suabe ang iyong pag-swipe. Always swipe in the direction of the handle. At bago mo umpisahan ang pag-swipe, ikalat mo muna yung blob by spreading it from left to right or right to left. Basta ikalat mo siya, depende sa iyo kung gaano kalapad ang petal ng flower. Make sure when you are swiping, hindi naka-angle yung iyong palette knife kasi pwede niyang makayod yung iyong nilagay na color. So, make sure it's parallel to the cake. Yung palette knife mo, yung ilalim niya ay parallel dun sa side ng cake mo. Gets? Siyempre, gets nyo na yan. Konti mo ng review ng palette painting ng dahon. Same. Para magkaroon ng texture yung iyong leaves and yung iyong petals, maglagay ka ng isa pang kulay. Pwedeng lighter or pwedeng darker. Again, swipe mo lang siya like the petals before. At ito na siya. Ang ganda, diba? So, let's make more flowers. Ito naman, I am using a diamond head palette knife. Kaya medyo mas malalim yung kanyang iniiwan na mark. Kaya iba rin ang itsura ng mga petals na magagawa mo. Balansihin lang natin by adding more leaves. Here, makikita ninyo yung leaves, nilalagyan ko ng isa pang lighter shade kasi para mas may texture siya. We'll also add more flowers. Pero actually, I'm sure at this point, gets nyo na yung technique. Maganda rin na pagpatong-patungin ninyo yung petals. Just make one layer, tapos iswipe nyo na siya. After that, add more petals in between the first petals na nailagay nyo. Important note, make sure na bagay yung combination ng mga flowers ninyo. Kaya, yung unang pinakita ko ng umpisa ng video na to, kung saan magkakatabi yung colors na nakalagay sa piping bag, is a good way for you to check kung magkakasundo-sundo ba yung mga kulay ng mga flowers na gagawin mo. Kasi, pag nagkontrahan yan, magmumukhang pakbet yung cake mo. For the stamens, I'm going to use gold rages. Pero, you can also use magic whisk. You can color it a yellow gold color na may konting green, or you can make it brown. And then, make a very small hole in the end of your piping bag and pipe tiny dots hanggang makabuo ka ng pinaka-stamens sa gitna ng flowers mo. If you have a small grass tip, okay din yun. Mas madali ang buhay kapag yun ang ginamit mo kasi isang pindot mo lang, tapos na agad yung stamen. Now, very quickly lang, pakita ko sa inyo kung paano naman kung wala kang palette knife. So, pwede rin naman yung spatula. Ingat lang kaya, tignan ninyo. Ito, nadut-dut ko ng bonggang-bongga. So, repair, yan. So, almost the same, pero ang gamit ko is a regular spatula, straight spatula. Ganda rin naman, 'di ba? Very smooth yung petals. And again, I added another layer of a different color. At for the center, for the stamens, gold rages pa rin ang gagamitin ko. Kasi napakaganda ng effect. For me lang naman nung gold dun sa colors na ginamit ko. Ganda, 'di ba? So, for the final touch, magdadagdag ako ng dried flowers. Yes, ito yung dried flowers na hindi dapat kinakain. So, I chose a burgundy colored stem with faded pink flowers kasi siya yung
babagay dun sa design na ginawa ko. Itong konting dried flowers na idinagdag ko, sobrang laki ng iginanda ng cake. And there you have it. And this is your pambansang ante saying, hindi kailangan na sobrang hirap ng technique para makagawa ka ng magandang palette painted flowers. And make sure to use the right medium like Magic Whisk. Yun lang po and mabuhay!